O, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Nagpapatuloy pa rin ang paghahatid ng iyong agaran serbisyo lady, Dr. Hilda Ong, ng tamang impormasyon at tamang serbisyo dito sa DWBL 1242 AM band. Ang Philippine Standard Time ay ganap ng 8:24 ng umaga, PM dito sa Psihon sa Aki. Mula nang madiskubre ang medisina sa komunidad ng mga Babylon sa China, India, Egypt ay naging malaking bahagi na ito ng buhay ng daigdig lalo pa sa panahon ng pananalagsa ng mga karamdaman. Ang unang mga gamot ay mula sa kalikasan hanggang sa dumating ang siyensya at nakaroon na ng mga over-the-counter medicines, antibiotics at specialty drugs. Para pag-usapan ito, kasama natin muli ang aking suki at aking best friend forever na si Dr. Robert C., humanitarian surgeon. Magandang umaga po muli, Dr. Robert C. Pakibati po muna ating nakikinig ng wow, nakareta at may puso talaga. Oh, happy Valentine's Day kay Dr. Robert C. Siyempre po kay ating ano tawag na kay Marisa, governor, past governor. Oh, hindi ko na alam yung title. Magandang happy Valentine's Day, Marisa. Happy Valentine para sa lahat. Kaya sinut ko ito yung donation natin sa Madugo. Yung gift lot save life. Kaya sana itong araw na ito, mapapaalala natin sa mga tao na mag-donate ng blood kasi masyadong kulang ang mga hospital natin ngayon ng mga donated blood na hindi nyo alam na kada bag na i-donate mo nakakasave kayo ng isang buhay. Hindi nyo lang alam yun. Pero malaking bagay yan. Yes, at kapag kasi sinabi natin yung Valentine's Day, eto, hindi muna kami, kumbaga segue muna tayo, Valentine's Day muna tayo, Dr. C. Kapag sinabi mo nga Valentine's Day, ito ay nanguhulugan, yung pag tayo ay nag-share ng ating pagmamahal sa kapwa, hindi lang sa iyong asawa. Ito ay dapat sa buong pamilya. At higit sa lahat, yung nga tama ang binanggit po ninyo, Dr. C, na sa ngayon ay talagang kulang sa dugo talaga. Kaya yung yung pag-share mo ng blood, para yun din ang Valentine's gift po sa mga nangangailangan, lalo na yung mga agaw buhay at yung mga dapat magpapaschedule ng operasyon na hindi matuloy-tuloy dahil nga walang dugo na available. Kaya nga tayo ay kami ni Dr. Robert C. Aktibo din po kami sa paggagawa ng mga bloodletting para at least di namin alam kung sino ang namin natutulungan, pero yung dugo na naibigay po ninyo at yung buhay na maitutulong na may masasagip po ninyo, yun po ang pinakamagandang Valentine's gift. Di ba, Dr. C? Tama yun. At siyempre, Valentine, para sa akin, siyempre, pinaka-importante yung kabiyak mo sa buhay at sumunod yung mga anak mo sa buhay at sumunod yung mga mahal mo sa buhay. Kaya, yan. At siyempre naman, sa mga kaibigan mong matalik, isa ka na ron. Oh, yun. O, kaya nga, Dr. C, pero hanggang dito lang meron akong Valentine's flower for you. Pero hanggang tingin ka lang, hindi ko ito ibibigay sa'yo. Dok, balik pag-usapan na natin, ano po ba ang pagkakaiba ng over-the-counter drugs, antibiotic, at ang specialty medicines? Ang over-the-counter as the word implies, OTC, over-the-counter. Ibig sabihin, kahit na walang prescription, pwedeng ibigay, pwedeng ibenta. Ngayon, kaya naaabuso yung over-the-counter. Kasi kadalasan, ang nagpre-prescribe niyan ay yung counter, yung sales lady. Yung mga tao, ano pa dyan para sa lagnat? Ito,
Ano pa para sa ubo? Ito. Yan naman ang naaabuso. Ang over-the-counter, ibig sabihin, pag nakonsulta ka na sa doktor, pag sinabi ng doktor, minom ka ng paracetamol, ang doktor merong 3 times a day, 4 times a day, or every 4 hours. Ako, ganyan ang prescription ko. Depende sa taas ng antas ng iyong lagnat. Hindi basta, paracetamol 3 times a day, pwede na yan. Ordinarily, pwede na yan. Kaya yan, pinapatama yan kung gaano kataas yung yung lagnat. Oo. At saka, kaakibat yan, ay meron pa akong uminom ka ng tubig, wag kang ganun, ito pwede, ito hindi. Ang over-the-counter, ibig sabihin, yung sinabihan ka na ng doktor, bumili ka na. Hindi yung pumunta ka sa sales lady, doon ka nagkonsulta. Yan ang kadalasan nangyayari. Kaya yung essence ng over-the-counter, nasisira tuloy dahil dyan. Extra yun, din nga kahit sa supermarket pwede mo na lang kukuha ka na lang doon sa mga, kumbaga yung nakahang, kukunin mo lang. Tapos kasi, ang isa pa, yung iba naman kasi napapanood nila sa radyo o napapakinggan, nanonood sa TV, napapakinggan na sa radyo. So, kapag nakikita nila yan, sa mga supermarket, yan ang kukunin nila. Tama. Kaya nga, yan ang sinasabi ko. Excuse me. Dr. C, pero importante din po ba na meron OTC drugs sa loob ng tahanan o sa opisina? Ay, napaka-importante niyan. Kasi pagka ang isang bagay na ginawang over-the-counter, ibig sabihin, yung gamot na yan, madalas ginagamit. Kadalasan ginagamit yan. Kaya kailangan meron kanyan sa bahay. Yan ang ibig sabihin. Kaya ginawa siyang over-the-counter. Para oras na may kailangan ka, madali kang makabili. Ngunit, yung pagbibili mo ng gamot ay dapat sa pahintulot o sa konsultasyon galing sa isang doktor. Pero pagka sinabi natin, yung mga gamot na pwede kumbaga meron na itabi sa loob ng bahay o sa opisina, kadalasan yung mga yung mga pang fever, pang ubo, pang sipon, hanggang doon lang. Pero pagdating sa antibiotic, hindi po pwede na basta-basta na lang na, kunwari sabihin ng nanay niya, o yung anak niya, inuubo na. Tapos, bibigyan na lang nila ng basta-basta ng antibiotic kasi nakabili siya before na nakatambak sa bahay, which is, yun ang hindi po pwede. Tama. Kaya yun ang sinasabi ko, ang essence talaga ng OTC is para madaling maka-avail o makabili ang mamamayan. Pero ang nawala sa isip nila, yung basta tuwing bibili ka ng gamot, ay dapat may konsultasyon sa doktor. Yun ang nakakalimutan ng ating mga kababayan. That's the essence. Ngayon, kung nagkonsulta ka sa doktor, sasabihin niya, bumili ka ng paracetamol, bumili ka ng carbocysteine, guaifenesin, okay lang yun. Yan ang essence talaga ng OTC. Yun. At kaya ako, doktor, yung sa mga maintenance medicine, ito po ba, pwede mo sabihin na isasama sa over-the-counter? Let's say, alam mo, kapag meron nagtatanong sa akin, pagdating po sa panggamot sa pang-high blood, ay nako, sabi ko, hindi ako pwede mag-suggest, mag-komento o magpayo kung anong klaseng hypertension medicine. Kasi napakaraming klaseng hypertension medicine po yung pang ginagamit na hindi pwede po, hindi porke yun ang ginagamit ng nanay mo o ginagamit ng tatay mo, tapos yun i-share mo sa kaibigan mo. Ako lagi ko sinasabi, ay pagdating po sa gamot ng pang hypertension, hindi ako magsasalita. Kailangan po talaga magpatingin po kayo sa cardiologist kasi mahirap yan kasi maraming klaseng gamot pang hypertension. Tama ho yun. Ang gamot sa
alta presyon ay naaayon sa ibang comorbidity. Kasi kadalasan meron ka pang diabetes, meron ka pang sakit sa kidney, meron ka pang sakit sa baga, o kaya meron kang sakit sa ovaryo, sa cervix, o kung saan-saan. O kaya meron kang sakit sa dugo. Kaya ang hypertensive drugs, maraming uri yan. Kaya kung alin ang nababagay doon sa sakit. Ngayon, kung anong gamot ni Pedro, hindi pwede kay Juan. Kasi hindi ka nakakasiguro. Pareho ang kanilang sakit at ang comorbidity. Ang nagkakatalo dyan, yung comorbidity. Kasi hindi mo alam na may kalakip na iba pang sakit yung bawat isa sa mga pasyente na may hypertension. Kaya kailangan dapat talaga magkonsulta sa doktor o kaya sa cardiologist. Kailan masasabing ang isang pasyente ay nasa stage of misusing the antibiotics o kaya naman ay naging antibiotic dependent na sila? Kapag kadalasan ang sinasabi natin, pagka nag-misuse ka ng kahit anumang gamot, yan ay masama. Kasi pag tumatagal ang paggamit mo ng isang gamot, habang tumatagal, bumababa ang epekto niyan sa katawan. At ikaw naman, kung muna effective sa'yo, yung umiinom ka ng isa, gagawin mo 2. Yung iniinom mo sa 4 na oras, gagawin mo 3 oras. 2, 1 oras. Ganon. Ikaw ngayon ang nagiging sariling doktor. Kaya nagiging overdose. Kasi ang sa pakiramdam mo, gumaling naman ako nito Kaya eto, binigay sa akin, magaling, di ininom mo. Tapos, sige, tuloy-tuloy. Sa susunod na may sakit ka, yan ang iinumin mo. Pero, depende yan kung anong sakit. Kaya pag nagkonsulta ka sa doktor, hindi lang, may sakit, ito inumin mo. Hindi ganyan. Bakit? Ano ba nangyari sa'yo? Ano ba? Yung pangyayari sa'yo na kinikwento mo, yun ang konsultasyon. Doon ibabagay ng doktor kung anong uri ng gamot sa sakit ang ibibigay sa'yo. Depende kasi yan sa cause, kung ano ang sanhi ng iyong problema kasalukuyan. Kasi yung problema mo nung isang araw, saka problema mo ngayon, at problema mo bukas ay maaaring ang dahilan ay ibang dahilan, hindi pareho. So, ibig sabihin, Dr. C, hindi porke yung gamot na binigay sa'yo, lalo na yung antibiotic na binigay sa'yo na yung doktor, para doon sa sabihin na nung panahon nung ikaw ay nakaroon ng karamdaman, hindi yan lagi yan ang antibiotic para kung kayo ay nagkasakit uli. Hindi. Iba-iba yan. Katulad ko, pag kami nana, ang binibigay ko fluoxacillin. Kapag may nana, hindi cephalexin, amoxicillin yung iba. Sa nana, kadalasan binibigay. Ngayon, kung sa ihi naman, ciprofloxacin, mamactin na ganyan, cotrimoxazole. Pero, depende pa rin yan. Depende pa rin yan kung ano pa ang itatanong ko sa pasyente, kung meron pa siyang ibang karamdaman na nagkasunod o ang dahilan ng pagkakasakit niya. Kaya makikita nyo, minsan, last time may nagtatanong, bakit last time ito bigay mo sa akin, bakit ngayon ito ang binigay mo sa akin, pareho naman na maga. Ang sabi ko, last time, walang nana, this time may nana. Ang ganda naman yung isang gamot na yun bakit pinalitan mo? Kaya nga ang tawag ng gamot, para sa kaalaman ninyo, mayroong tawag yan na specificity. Kung anong gamot, special siya, specific sa isang uri ng bakterya. Yan ang sa antibiotic. Kaya yan ang sinasabi natin sa hospital, mayroong sensitivity test, culture and sensitivity test. Ang tawag namin niya shortcut CNS test, culture and sensitivity. Iko-culture mo kung ano yung bakterya, tapos kami sa hospital, nilalagyan namin ng mga bilog-bilog na antibiotic. Kung alin ang malakas pumatay, yun ang i-prescribe sa'yo ng doktor.
Kaya diyan mo malalaman na hindi lahat ng antibiotic ay maganda sa isang uri ng sakit. Kasi hindi mo alam yung sakit mo ay upper respiratory o sa dugo. Ngayon ay cause ng anong bakterya. At saka kung ano yung variant ng bakterya. Meron siyang variant na mas matindi, merong mas mahina. Kaya merong overkill, merong underkill. Hindi ganyan kasimple yan. At isa pa, doktor, kasi meron ako nakikilala na kapag sila, let's say kung ikaw ay nag-prescribe ng antibiotic sa kanila at nakalagay itong antibiotic is good for 5 days, meron 7 days, may 10 days. Pero yung iba, pagdating sa pangalawang araw, guminhawa na sila. Ibig sabihin, okay na sila. So pagdating ng 2 days, sa nakadalawang araw, pagdating sa pangatlong araw, ay hindi ko na kailangan yan, magaling na ako. So, ano mangyayari? Isang ganitong ang ganitong klaseng attitude na ginagawa nila. Once na nag-take sila, okay na ako, stop na ako. O let's say, yung mga may hypertension, na kapag hindi na masakit ang kanilang ulo, bubaba na kanilang alta pressure, stop na nila kanilang maintenance medicine, yung gamot na binigyan ng kanilang cardiologist. Lahat ng medicine, tulad ng sinasabi ko, kung ikaw ay dumaan sa konsultasyon galing sa isang doktor, katulad ko, kadalasan, sinasabi ko, mag 5 days ka. Ngayon, merong ibang pasyente sa 2 araw lang magaling na. Minsan tumatawag sa akin yan, Doktor, ihinto ko na ba yan? Sabi ko, pwede mong ihinto, pero kapag binalikan ka dyan, mas matindi. Kasi kung tayo na gumagawa tayo ng antibody, kaya pagka nagkasakit ka na, pumasok yung antibody sa'yo, kaya ka nagkasakit, medyo nakatalo ka. Kaya kailangan natin ng tulong ng antibiotic para uminom ka. Ngayon, pagpasok ng antibiotic, yung antibiotic, tinatalaban niya yung bakterya. Kaya yung mga bakterya na medyo natatalo o namamatay ng antibiotic, yun ngayon ang tinitira ng ating guard, yung ating mga white blood cells. Kaya nagkakaroon tayo ng immunity doon sa klaseng bakterya na yan. Kaya meron taong napaka-effective yung gamot. Isang kain mo lang o 2 kain mo lang, maraming napapatay na bakterya. Ngayon, kaakibat yan, yung iyong immune system, yung mga white blood cells mo, yun ang kumakain yung mga patay na yan. At the same time, naglalabas yan ng immunity. Parang yung vaccination. Pag nag-inject ka ng mamamatay na virus, siguradong panalo ka, mamamatay na yun. May joke nga ako noon Sabi niya, paano kung mamamatay na yung virus, natalo ka pa. Hindi ba joke ko? Dapat mamatay ka na, kalaban mo, mamamatay na, natalo ka pa. Pero joke lang yun. Kaya ganun din yan, yung antibiotic, ganun din ang sistema sa bakuna yan. Pagka pinatay na ng antibiotic, kakainin yan ng inyong system. At the same time, gagawa na siya ng antibodies na kalaban yan. Kaya yung ibang tao, 2-3 days, mabilis gumaling. May tao, hindi. Usually 5 days. Yan ang dahilan. Kaya sinasabi ko, pwede rin. Pero kung ako, tapusin mo yan, para siguradong patayin mo yung natitirang malakas na bakterya na hindi pa kaya ng 1 o 2 araw na antibiotic. Kasi kung hininto mo at wala nang pangpatay dun sa malakas, pa siya, nanganganak, nagre-replicate yan, mag-RNA, magre-replicate yan. Pag nag-replicate siya, ang lalabas yan, yung lahat na katulad yan, lahat malalakas. Kaya yan ang sinasabi natin sa local language, nabina. Bakit lagi natin sinasabing nabina at mas matindi? Kasi ang natira, yung variant ng malakas na hindi napatay ng gamot o ng immune system mo. Yan ang explanation. At Dr. C,
Katulad dun sa mga vitamins, lalo na sa vitamin C. Kasi ngayon, ang dami naglalabasan na merong 1,000 milligram, may 1,500 milligrams, merong 2,000 milligrams. O yung iba naman ang ginagawa nila sa loob ng isang araw, let's say yung 500 milligrams sa vitamin C, ang ginagawa nila, nag-ano sila, nagdadalawa o kaya nagtatatlo sa loob ng isang araw. Ito po ba na ganong karami ang sabihin natin kung mas maraming vitamin C ka may inom, mas lalo pa sila magiging mas malakas para doon sa araw na yon? Hindi sa ganun yan. Ano? Lahat ng uri ng vitamin C yung recommended daily dose. Sa vitamin C, nung nag-aaral ako, ay 500 milligrams. 500 Ang recommended daily dose. Ang iron, 8 milligrams. Ano? Kaya, lahat ng sinobra mo ay itatapon lang yan. Kung hindi, ang iron hindi valid. Kasi ang iron, pag sumobra ka, itatapon mo yan. Pero ang vitamin C, hindi pa natin sigurado kung lahat na itatapon. No, hindi lahat ng uri na gamot na kinain mo, matatapon yun. Yan ang sinasabing kaya kadalasan. Pag ikaw ay uminom ng sobra-sobra na anong uri man ng gamot, vitamins, antibiotic, o cancer sa puso, sa kidney lahat yan dadaan sa liver para sa detox. So, lahat ng chemical na lahat ng kinain mo para sa bibig ay dadaan yan sa liver para ma-detox, para ma-absorb kung alin man organ ng katawan na may kailangan dun sa chemical na dinidetox. Kaya ang unang kadalasan na side effect ng mga overdose, unang magkakasakit ka, yung liver. Sumunod yan, siyempre, pagka na-detox yan, ang itatapon yan, kidney. Yung kidney ang susunod ang kadalasan na apektuhan ng mga overdose. At tapos sumunod yung heart, tapos yung lungs. Kasi yung apat na major organ, yan ang involved dyan sa circulation ng ating dugo. Yan ang dahilan. Kaya huwag tayo basta-basta ininom ng sobra-sobra. Hindi lahat ng mabuting gamot para sa katawan ay walang hanggan ang pag-iinom bawat araw. Meron tinatawag na daily dose. At doktor, yung sa pagdating naman sa mga painkiller medicine, yun marami doon imbes na pumunta sa doktor, o let's say katulad to, yung may mga masakit ang ngipin, ayaw nila pumunta sa dentist, so take lang sila ng mga anti-pain. At ayun, nabagit ko noon na meron na ilan na pumunta sa Radio Veritas na humingi ng tulong. Karamihan ang nagiging kumbaga kinikwento nila bakit nasira ang kanilang kidney. Sabi daw niya kasi naka-duty daw, security guard. So daytime ang duty niya. So pag-uwi ng gabi, natural yung habang nag-duty hanggang sa pag-uwi na ng gabi, take siya ng na anti-pain. Kasi wala naman daw dentist pagdating ng gabi. So, ganun ang ginagawa niya hanggang sa nasira ang kanyang kidney. Ganun po ba talaga kadelikado ang ganitong doktor? Pakiayos mo yung audio nyo kasi may na-distorted ang boses mo. Ito, ayos ba? O pangit? Medyo parang ground eh. Baka meron pang nakalapit na cellphone o something sa tabi ng cellphone mo. Ngayon, ayos ba? Ayos na? Ayos na? Meron pa rin eh. May distorted ang sound mo. Distorted? Oo. Parang parang kuryente. Ayos ba? Subukan mo, tanggalin mo yung headset mo at lakasan mo na lang boses mo. Baka di kaya dahil dyan. Maganda. Alisin mo nakasaksak sa cellphone eh. Alisin mo muna sa cellphone. Alisin ko ang cellphone. Alisin mo yung headset sa cellphone.
Wala, kanina pa ako nakalis. Oh, distorted. Medyo parang meron parang sabi ko, parang parang dininervyos ang boses mo. Sayang pa naman, ganda ng topic natin. Digital kasi po ako ngayon. Doktor, out ka muna, tapos pasok ka ulit. Out ka muna, tapos pasok ka ulit. Yan, habang hinintay natin si Dr. C, kasi sayang ang ganda ng topic natin Kaya kailangan kasi gusto ko talaga ma-share sa inyo yung mga nangyayari po kasi sa Radio Veritas kasi 'di ba sa Good Samaritan program at that time nung meron pa kami face to face karamihan ang tinatanong ko bakit nasira yung kidney. So ang isa talaga ang pinaka main yun yung lagi sila nagte-take ng pain reliever. Yung saka yung may mga gout, yung may mga arthritis, sila din yun yung madalas na umaasa na lang sa gamot, ayaw pumunta sa doktor, at yan ang nagiging dahilan. Kaya ang imagine mga meron less than 30 years old ay nagpapadialysis na, meron less than 40, sinasabi ko the security guard. Yan less than 40 years old. Ang dahilan lamang ay dahil masakit ang kanyang ngipin. Lagi siya nagte-take ng pain hindi ko na tinanong kung anong gamot ang tinig niya. Hanggang sa nasira na ang kanyang kidney. At meron naman dahil sa high blood at hindi na control yung kanyang BP, yan din ang isang dahilan. Nasira din ang kanilang kidney. At nakikita po ba ninyo na dumarami talaga ngayon ang nagpapa-hemodialysis. Let's say po sa Radio Veritas po kasi ako pang Friday episode po. So nakikita ko talaga na out of sa isang hapon kapag may lumalapit sa amin na 4 o 5, nasa 4 talaga ang humingi ng tulong ay puro para sa kanilang hemodialysis. Yung isa, yung mostly yung mga chemotherapy sa nagkaroon ng cancer. So itong sa pagkakaroon ng cancer, hindi natin ito masasabi. Pero yung pagkakaroon ng kidney damage, ito ay nasa lifestyle. Yan ang lagi sinasabi ng doktor. Hindi to minana. Mas very rare, mas maliit ang percent na dahil ito ay minana mo. O either dahil ang magulang mo ay mayroon sila mga high blood, may mga diabetes. Pero ito, nakokontrol kung tayo ay sumusunod sa mga doktor natin. Kaya yung pagte-take ng gamot, huwag po kayo basta-basta nagte-take ng antibiotic. But kasi yun ang number 1 na antibiotic, dapat alamin po ninyo kung ano po ba antibiotic na nababagay doon sa oras kung kayo ay nagkasakit. Hindi lahat ng antibiotic ay pwede po sa lahat ng klaseng sakit. Kaya nga maraming klaseng antibiotic. And then, pagdating naman sa vitamins, kanina nabanggit ni Dr. C, ang vitamin C ay dapat ay para sa 500 milligram kumbaga ang tama para sa isang araw. Kung kayo ay nag-take na 1,000, 1,005, ito yung nalalabas. Kumbaga, kapag umihipo kayo, sasama din yan na madi-discharge. So, 500 lang kaya i-absorb ng ating katawan. Kaya po ang mga dapat ninyo malaman habang hinintay natin makabalik si Dr. C. Yan po ay nandiyan na si Dr. C. At yan po, meron pa ako kasi dapat nating alamin kay Dr. C na dito po dito, di ba sa panahon ng pandemic, wala pa si Dr. C. Yan po, ayun yung ulit ko po, habang wala pa si Dr. C, batiin ko muna ng happy 27 years anniversary po ang PhilHealth. Happy Valentine's Day po sa PhilHealth at happy Valentine's Day, happy 27th anniversary po sa PhilHealth, and then happy Valentine's Day po kay Sir Delio Aceron, at happy birthday din po kay Mrs. Delio Aceron. Alam ko birthday po ni ang asawa po ni Sir Delio. Nakalimutan ko itanong ang kanyang pangalan. Ayan na, tanungin natin, Dory. Ayan, Doktor.
Na nakabalik na si Doktor. At hopefully sana okay na ang kanyang sound. Kinuha ko yung wifi ni Marisa. Oh. Ito. Ayan, Doktor. Saan na ba tayo? Okay na. Saan na? Okay. Doon sa pinag-uusapan natin yung mga pain reliever medicine, yung tapos yung ibuprofen, yung sa mga may yung mga may gout, yung meron rheuma, yun lagi nagte-take. Ito po ba, di ba nakakasira din po to sa kidney? Opo, tulad na sinasabi ko, lahat ng gamot natin, ang unang-una, dadaan yan. Pag sinipsip na ng ating pag-inom mo niyan, dadaan yan sa intestine, sa stomach. Kung ano man chemical reaction na kailangan sa stomach, magkakaroon dyan. Tapos pagbaba sa small intestine, at nahaluan na yan ng mga gallbladder, tsaka pancreatic enzymes, yan, umpisa na sisipsipin ng ating small intestine. Ngayon, kung ano man ang kailangan niya, kukunin niya. Yung mga hindi niya kailangan o toxic, padadaanin niya muna sa liver. Yung liver ang magdi-detox. Kaya nauso sa atin yung sinasabing detox. Yung liver ang magdi-detox, yung mga hindi kinuha ng ating blood vessel dyan sa small intestine. Pagdating sa na-detox na yan, lalabas na naman para i-circulate sa body. Yung mga hindi kinuha na naman ng body, yan ay itatapon ng... Yes, Doc. At Doktor, meron nagtatanong kung ang pag-take daw po ng maraming food supplements, ito din po ba hindi okay? Kasi alam mo, meron talaga akong kakilala na meron siyang lagayan ng gamot niya, yung meron siya Monday to Sunday. Pero sa loob ng isang araw niya, siyempre meron morning, lunch, and dinner. Tapos bawat isang let's say sa morning, meron 5 o 6. Tapos pagdating ng lunch, may 10 capsule. Pagdating sa dinner, ganun karaming food supplement. Ito po ba ay okay? Hindi po ba ito ay okay ba to o hindi? Kasi sinasabi ito ay food supplement. Parang mas lalo, ayan, nawala ulit si Dr. C. Yan po, tatanungin natin na pag-usapan. Kasi marami din po na yung sa sobrang dami ng food supplement dahil yung iba dahil sa networking, ang dami nag-o-offer ng food supplement na ito, maganda ito para sa heart. Ito maganda sa pag-protect sa iyong brain, para vitamins for the brain, vitamins para sa ang dami talaga ako nakikita. Tapos meron mga fish oil, mga ano pa ba nakikita ko na mga vitamins na ako tatanungin po ninyo, hindi ako mahilig po sa mga vitamins. At hanggang maaari ako umiiwas po din po sa mga gamot. Kasi lahat po yan, kahit sabihin mo vitamins yan o food supplement yan, pag pumasok sa iyong katawan, ang magtatrabaho ay yung liver. And then yan. Sana okay na ang signal ni Dr. C. Okay, naputol ako siguro 1 minute, 2 minutes. Yun ang sinasabi natin. Yes, Dr. C, unahin muna natin to kasi ito marami talaga nagte-take ng mga food supplement. Ang daming food supplement, nakikita ko bawat, let's say morning, lunch, and dinner, hindi bababa sa 5 tableta o 5 capsule sa assorted na mga food supplement na kumbaga yung iba napapanood nila, iba nag-aalog sa kanila, iba dahil sa networking. Okay, ito po ba masama din po ba kapag maraming food supplement? Tulad ng sinabi ko kanina, ang lahat ng iniinom natin o kinakain natin ay dapat in moderation. At kinaalamin natin, lahat ng bagay na kinakain natin ay merong daily minimum requirement. Yan ang lagi nating tandaan. Kapag ang kinain mo isang bagay, pagkain, gamot o whatever, pag nasa daily minimum requirement, bastante na yan. Huwag mo nang sosobrahan yan.
Pag sinobrahan mo yan, ang doktor lang magsasabing sobrahan mo kasi meron kang sakit. Kailangan mo mas marami nito o mas maraming noon. Hindi ibig sabihin, pag sinabi sa'yo ng doktor, sige, damihan mo yan. Pag magaling ka na, yan ang dadamihan mo. At bukod sa ganoon, ang pananaw pa ng tao, ay magaling yan. Nung pinadami sa akin ng doktor yan, gumaling ako. Kaya damihan ko pa para hindi na ako magkasakit. Diyan kayo nagkakamali. Kaya basta tandaan nyo lagi, pagka bumili kayo ng anong bagay, lalo na kung in the form of gamot, may nakasulat yan, daily minimum requirement. Yung average daily dose. Importante yun. Kapag nawala ka na dun sa average daily dose, magkonsulta ka sa doktor. Kasi baka meron kang comorbidity. Ibig sabihin ng comorbidity, meron ka pang ibang sakit na kailangan mo yung gamot na yan na mas marami pa ng konti. Kasi ang bawat gamot ay merong interaction na tinatawag namin. Yung interaction na yan, merong itong gamot, pag ininom mo, nagpapalakas sa epekto nung dati mong iniinom na gamot. Meron namang gamot na pag ininom mo, nagpapahina sa epekto ng dati mong iniinom na gamot. Yan ang doktor nakakaalam. Yung over-the-counter, yung mga tindera, wala silang alam dyan. Kaya, yun ang sinasabi ko, ang kabutihan ng albularyo sa doktor. Kapag albularyo ka, nakapatay ka ng tao, ang sisisihin, yung taong namatay, ba't pumunta ka sa albularyo? Pag ang doktor naman ay nagkamali, palagay ko hindi yung doktor nagkamali, dinamihan ng pasyente. Ang sinisisi, yung doktor. Kaya minsan, maganda nang maging albularyo, wala kang sagutin. Yun. Hindi lang yun. Kaya, Kapag sila nag-search sa Google. Kay Ayun, Dr. Google. si Dr. Google sa ngayon, pinakamalakas na doktor, si Dr. Google. Yung tulad na sinasabi ko, wala naman siyang sagutin. Pag namatay ka, ikaw may kasalanan. Nakinig ka kay Dr. Google. Pag nakinig ka kay Dr. C, palagay ko wala pa akong narinig na namatay sa pinescribe ng gamot. Kasi bago ako magbigay ng gamot, nililimitahan ko ang dosage at nililimitahan ko ang araw na pag-inom niya ng gamot. At isa pa, itong gamot na ito ay hindi para continuous using. Hindi mo pwedeng gamitin ng tuloy-tuloy yan. Kailangan magkonsulta ka kasi hindi sa lahat ng araw ganyan karaming dose ng gamot ang kailangan mo. Yun. Doktor, katulad doon sa napaging ko food supplement, let's say kung nag-take sila ng multivitamins, tapos nag-take pa sila ng Centrum, tapos nag-take pa sila ng vitamin C, tapos nag-take pa sila ng fish oil. Sabay-sabay yan Ano masasabi mo doon? Ayaw ko na magsalita kasi walang salita para sa ganyan na tao. Ano? Sobra-sobra na yan Hindi ba may kasabihan nga, complete vitamin supplement. Complete na nga, tapos iinom ka pa ng fish oil, iinom ka pa ng kung ano-ano dyan. Yung mga binanggit mo, ang alam ko lang yung fish oil. Yung Centrum, matagal na yan. Kaya, tama na yan. Basta pagtalakas lang ng katawan, tama na, huwag nang masyadong malakas. Mahirap din yan. Kasi, na-overload yung ating apat na major system. Unang-una, liver. Pangalawa, kidney. Pangatlo, heart. Pang-apat, lungs. Yan ang apat na maaapektuhan pagka nag-overdose ka ng any type of medicine o any type na pagkain. Ganon din yan. Kasi ang pagkain, parang medicine din yan Kasi kaya tayo kumakain para mabuhay. Yan. Basta dyan dadaan lahat yan. Kaya tandaan yung apat na yan. In succession yan. Yan ang unang masisira. Doktor, kung katulad sa akin, masama din po ba na kasi ako umiiwas sa kahit sa mga food supplement, mga vitamins, na hanggang maaari hindi ako nagtitake? Masama din po ba yun?
Hindi. Katulad ko, wala akong iniinom na vitamins. Nothing at all. Sobra-sobra na nga. Tingnan mo, ang taba ko. Yung kinakain ko, sobra na nga. Magbabitamins ka pa. Yun ang sinasabi ko. Pag hindi mo kailangan, hindi mo kailangan. Ba't kain mo ng vitamins? Ito na nga, malaki ka na, dadagdagan mo pa. Di lalo kang lumaki. Yun ang ang importante. Ngayon, kung mag-vitamin C, katulad ng may pandemic, kahit na alam kong sobrang vitamin C ko, nagdagdag ako, pasigurado. Yun ang sinasabi natin sa okasyon. Kaya kailangan mo ng doktor. Ngayon, wala na. Hindi ako nagpa-vitamin C. Pero nung na-COVID, nagpa-vitamin C ako. Kasi the time calls for more vitamin C and zinc. Yon ang ibig ko sabihin. Ngayon, yung sasabihin, dire-diretso, hindi pwede yan. Kasi hindi mo na kailangan eh. Nakakasama na yan. Yon. Lalo din ako din nung time nung hindi wala pa yung mga vaccine, hindi pa ako bakunado, nagte-take ako ng vitamins. Pero nung time nung fully vaccinated na ako at nakaroon ng may booster, wala ni isang vitamin, in-stop ko na kasi iniwasan ko nga na pagtitake ng gamot kasi ang iniisip ko, ito baka masama pa rin dadaan sa liver, sa kidney. Yan ang iniisip ko, hanggang maaari iwas lahat ng mga, kasi baka consider pa rin natin na yan, artificial yan, di ba, doktor? Oo, lahat ng bagay, katulad ng pera, lahat ng bagay, pag sobra, ay masama. Isa na rin ng pera. Ngayon, pag sinabi kong katulad ng pera, mas madaling maintindihan ng tao. Kasi sobra yan Saan mo dadalhin yan sobra? Magiging maluho ka kung ano-anong gagamitin mo. Ngayon, yung katawan mo, kung sumobrang isang bagay, hindi niya kaya itapon, i-deposito niya. Itatago niya sa liver, tago niya sa kidney, tago niya sa lungs, sa heart, sa taba. Dadating na araw, yan ang magiging deposit mo. Yan ang masama. Kasi hindi siya nararapat na nandoon. Kaso may sobra, tinago. Yon. Hindi na kaya itapon ng kidney. Kasi pag nag-overwork ang kidney, magdadialysis ka niyan. Yon. At doktor, kanina di mo nasagot yung tanong ko, yung sa may rayuma. Sige, ang patik nila ng gamot. Ito po ba ang isang dahilan din po ba na nakakasira din? Paulit-ulit itong cycle na ito. Basta tandaan nyo, detox sa liver, tapon sa kidney. Kaya itong dalawa madalas ang unang nasisira sa ating system. Liver, kidney. Tapos, pagka hindi na nila kaya, susunod, makakasakit ka na sa puso. Meron ka ng breathing problem, lungs problem. Ngayon, pagdating dito sa ibuprofen, yan ay isang para sa kirot. Parang drugs yan. Unang-una, isang tabletas, 4 na oras, susunod. Wala nang effect, 3 oras, 2 oras, 1 oras. Yung iba naman, isang tableta, hindi kaya, ginawang 2. At yun, depende yan sa tao, kanya-kanyang isip yan. Kaya tandaan nyo, yan mga yan, kadalasan, ay pagka yung mga para sa mga arthritis na gamot, kadalasan, nakakakos yan ng ulcer. Dahil mahapdi siya, matalas siya sa lining ng ating stomach. So, yung lahat ng may acid na pag dinamihan mo, ang unang tatamaan dyan ay yung iyong stomach. At halos lahat ng gamot. Kaya hindi pa kadalasan sinasabi, uminom ka ng gamot matapos kumain. Kasi kadalasan na chemicals ay matalas yan sa ating stomach. Tandaan mo, ang stomach natin mismo matalas na kasi nagpo-produce ng acid mismo. Dadagdagan mo pa. Kaya masama. Kaya laging sinasabi, pag inom ka ng gamot, kailangan kasama o after meal. Yun ang dahilan. Pero merong ibang special na gamot na kailangan inumin mo before. Kasi merong chemical
na mas maganda siya malusaw pagka nasa acidic medium. Isa na yun, yung para sa TB, yung rifampicin. Kaya pinapainom namin yan 30 minutes before breakfast. Kasi mas mabisa siya kung ang medium ay acidic. Yan. Kaya hindi lahat ng gamot pareho. Ngayon, kung ikaw ay may iniinom kang rifampicin bago maling ka, iinom ka ng ibuprofen. Ay, sabi ng doktor, mas maganda yan kapag walang laman yung tiyan. Uminom ka ng ibuprofen, walang laman ng tiyan. Patay ka dyan, ulcer ang labas mo. Kaya hindi lahat ng gamot ay tama sa bawat sitwasyon. Kailangan magkonsulta kayo. At last question, Dr. C. Sa may mga maintenance medicine, katulad po sa may hypertension at mga diabetes, what will happen kapag hindi nila religiously tinetake ang kanilang maintenance medicine? Pag sinabi nating maintenance, dun lang sa salitang maintenance, kailangan i-maintain. Wala nang ibang ibig sabihin yun, kailangan i-maintain mo yung gamot para sa ikabubuti ng sistema ng katawan mo. Ngayon, mayroon tao nagsasabi sa akin, Doktor, bakit yung pumupunta ako sa iyo sa mga maintenance ng gamot? Tinitignan mo lang ako, hindi mo naman ako binibigyan ng bagong gamot, hindi mo naman dinadagdagan, hindi mo naman binabawasan. Sabi ko, kaya kita pinapapunta ay gusto lang kita makita. Para ma-maintain ko yung vision ko sa'yo kung ano ang itsura mo. Tatanungin kita pag mag-ikot. Kumusta ka na? Maigi naman, wala ka na naman. Tapos na yung konsultasyon na yun. Kaya, sige, tuloy mo lang. Ngayon, medyo nahihilo ako. Sasabihin ko bawasan mo konti. Kasi baka masyadong mataas na yung dosage na binigay ko sa iyo na metformin o kung ano man gamot para sa diabetes. Pag masyadong mataas, mahihilo ka na kasi bababa na yung sugar mo. Yun ang reason. Kahit na maintenance medicine, ay kailangan every month o every 3 months, pinababalik ka ng doktor. Yun ang dahilan. Pero wag mong imamasama na pag dumating ka, kinausap ka lang doktor, kumusta, hi, kumusta, alis. Yan ang gusto ko. Kasi ibig sabihin, wala akong sakit, ayos. Pero kada punta ko, ina-adjust, mahirap yung para akong mekaniko yung doktor, ina-adjust yung carburetor. Kapag yan ang maintindihan, yung carburetor, ina-adjust, pugak-pugak yung makina. Ganon din yun. Mag-maintain ka, yan ang maintenance. Pagka maganda ng adjustment ng carburetor, maganda ang takbo ng makina. So, parting words po, Dr. C, ano ang may papayo mo sa mga nakikinig sa atin ngayon at syempre po sa mga nanonood sa atin ngayon? Unang-una, kapag tayo may nararamdaman na sakit, kailangan magtanong sa doktor. Number 1 yan. Pangalawa, kung meron tayong mga dating iniinom na gamot na maganda para sa katawan natin, hanggat maaari, wag natin dagdagan, wag nating bawasan, at wag nating i-refer sa ating kaibigan. Kasi malamang hindi pareho ang sakit nyo at hindi pareho ang comorbidity. Tandaan nyo yung comorbidity. Diyan nakasalalay ang pagbibigay ng isang gamot ng isang tao at sa ibang tao. Kasi doon nagkakatalo. Ngayon, kung maganda na yung gamot mo, steady, ayos na yan. Pero, every now and then, 1 month, 3 months, 6 months, pupunta ka rin sa doktor mo for adjustment ng iyong carburetor. Babawasan na ba yung gamot ko o dadagdagan? Ganon yan. But, ganon din ang gamot sa hypertension. Ganon din yan. Kaya makikita nyo, ba't itong doktor pag punta ko, pinapalitan? Kasi napapansin siya, ang blood pressure mo hindi stable. Kaya pinapalitan niya ng ibang gamot, baka sakaling mas maganda sa pagtibok ng iyong puso. Yan po. Maraming salamat po, Dr. C. At sa Wednesday, makakasama natin muli si Dr. C. Pero hindi naman, ang topic namin hindi po kalusugan. Ang topic po, ano po ba ang pakakaiba ng ang taong nag-iipon at ang budget
yung pagbabudget, di ba? Yan ang pag-uusapan namin po ni Dr. C. Kaya abangan po ninyo sa Wednesday, babalik ulit si Dr. C. Magiging regular natin yan. Kasi kapag ako may naiisip, Dr. C, gusto ko ganito pag-usapan natin. At nandiyan naman sa ating BFF na ready talaga na makipag-share. Kumbaga, isang topic na dapat nating, minsan naman, meron certain topic na naglalaro sa isip ko, Doktor, bakit ganyan? Ganun. Sinasagot ako ni Doktor, ka nga, i-share natin ito sa ating mga listeners. Kaya ito, muli po, maraming salamat po sa pagsama po ninyo sa panglunis na edisyon na programa na natin ng tamang informasyon at tamang serbisyo, ang health and travel at serbisyo publiko. At siyempre po, kasama ko muli si Dr. Robert C. Sa ngalan ng ating mga kasama sa likod ng production, sina William Maglete, writer-researcher, Barry Yumal, cameraman, John Boho, editor, Ma'am Elsa Jodeda, at syempre po sa mga technician po ng DWBL 1242, ako pa rin po si Dr. Hilda Ong, kasama po si Dr. Robert C. na naghahangat ng isang maganda at makabuluhang araw para sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. Good morning, Hot sa Aki, Chow Sang Ho. Happy Valentine's Day po sa inyong lahat. Bye-bye po! Health and Travel at Serbisyo Publiko.